Nagplan kami hanggang Tacloban mula. Doon ay may sumundo sa amin na van na. Naghatid sa amin hanggang Naval. At mula doon ay sumakay kami ng lansa. Papuntang Sambawan Island. Ang Sambawan ay sakop ng Maripiti Municipality, south of the Samar Sea. It is one of the most visited attraction by tourists here in Samar. The beach was semi-curved with soaring rock formations covered with green grass. The wonderful scenery makes me feels like I was in another dimension. Relax. Good place to start the summer fun. May rest house daw na nabili ang daddy niya dito last year. Hindi pa nila ito napagbabakasyunan dahil sa pagiging busy nila. May caretaker daw na pumupunta para maglilinis ng rest house. Lagi. You like the place? Tanong ni Alwin nang makarating kami sa harap ng rest house. Ngumiti ako at tumango. The rest house was made with woods and glass sliding window. Nakaka-relax tignan. Inakbayan niya ako hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Para bang normal lang sa kanya ang ginagawang pag-akbay-akbay sa akin. Saan ang gagamitin mong kwarto? Tanong ko nang mailapag namin ang mga maleta namin sa living room. Kinunutan niya ako ng noo. We've been sharing a room for almost 3 months, sagot niya sa tanong ko. As if we shared the same bed, pabulong. Kung sagot, yeah, we shared the same bed last night. Anya, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Dahil doon, magkabilang dulo naman ang higa namin kagabi pero kung ano-ano kasi. Ang mga pumapasok sa isip ko. Kagabi kasi ay pansin ko na panay-panay. Ang tunog ng cellphone niya hanggang sa matulog kami ay tumutunog pa din pero hindi niya pinansin o sinagot man lang. Nakita ko na si Pia ang tumatawag pero hindi niya sinasagot. May tampuhan pa din kaya sila? Napalingon kami ni Alwin nang magbukas ang pinto. 2 matanda na nasa 50s. Ang pumasok na may bitbit na bilao na puno ng mga seafoods. Luto na ang mga ito. Fish, shells, crabs and lobsters. May seaweeds din at fresh buko. Kanina pa ba kayo, sir? Tanong ng matandang babae. Kakarating lang po namin, sagot ni Alwin. Ngumiti sila sa amin at dumiretso na sila sa kitchen. Kung may kailangan pa po kayo, sir, tawagan o i-text nyo lang po kami, sabi nila bago sila umalis. Let's eat. Gutom na ako, aya ni Alwin. Naging magana kaming kumain. Nagkamay pa kami parehas. Kapwa. Walang pakialam at ang pagkain lang ang inintindi namin. Nang matapos kaming kumain ay nauna na si Alwin sa kwarto habang ako ay naiwan naman para maghugas ng mga plato. Nang matapos akong maghugas ay naligo na din ako sa isang banyo. Nakabathrobe akong lumabas ng banyo. Nakita ko na nakatayo si Alwin sa terrace. Habang nakatanaw sa dagat, tila may malalim na iniisip. Mukhang stress siya sa away nila ni Pia. That's not emo business. Hindi na lang ako magpapaapekto pa. Nilapitan ko ang maleta ko para kumuha ng masusuot. Napamura ako nang makita ko ang mga nakalagay na mga damit. I swear, I wanted to kill Almira at this very hour. I should not let her pack emo things. Mga sexy lingerie at dress ang nakalagay dito. Walang shirt o kahit above the knee man lang na shorts. Puro panty shorts pa ang nakalagay. Bakit? Tanong ni Alwin, nakalapit na pala siya sa akin. Mabilis ko namang sinara ang maleta ko. Hindi ko talaga in-expect na ngayon kami. Kasi aalis papunta dito. Parang pinag. Uusapan lang namin kagabi and the next
Morning sasabihin nilang aalis kami. Sinilip niya ng maleta ko na para bang tatagos ang paningin niya sa nakasarado kong maleta. You can use Emoy shirts, Anya. Lumapit siya sa maleta niya at naglabas ng shirt. Thanks, wika ko. Kumuha ako ng undis. Saka ako nagtungo sa banyo para magbihis. Nagsuot ako ng bra at undis na panty. Short. Puro ganito ang nakalagay sa maleta ko. Wala din kahit long beach dress. Man lang. Nang lumabas ako ng banyo ay nakaupo si Alwin sa gilid ng kama. Tinignan niya ako at tinaas ang bote ng flavored beer na hawak niya. You wanna drink? Tanong niya. Okay na ba na mag-inom ka? Tanong ko. Para namang may malubha akong sakit. Anya. May isang bote pa ng flavored beer sa nightstand. Lumapit ako sa tabi niya at umupo doon. Sinikap kong maging komportable sa tabi niya. Inabot niya ng beer sa akin pagkatapos ay pinagbangga niya ang mga bote na hawak namin bago niya tinungga. Ininom ko din ang hawak kong beer hanggang sa halos mga lahati. Tinignan niya ako at nailing. I am sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo de. Past months of our marriage, Anya. Bahagya akong natigila. Hindi magandang ideya para sa akin na ngayon na namin pag-usapan ito. Gusto ko kasi na maghiwalay kami na hindi na pag-usapan ang patungkol sa amin. We both know that this marriage won't last long anyway. No need to talk about it. I understand, sagot ko. Nagmahal lang ako at siya ay may mahal ding iba. Nagawa ko iyon dahil gusto ko siyang maangkin na dapat hindi ko sana ginawa. Ano ba ang laban ko sa kanila ni Pia? They both share the same feelings. Sabi nga sa kasabihan, don't marry someone you love. Marry the one who loves you. I am with the wrong person. Tanggap ko na ngayon. Kailangan pa. Talagang dumaan ako sa palpak na desisyon bago ako natauhan. Napansin ko na nakatingin siya sa akin. Kaya naman tinignan ko din siya. Nginisyan ko siya upang ipakita na ayos lang ako at naiintindihan ko siya. Nasa ilang minuto kaming nagkatitigan ng magsalita siya. Can I kiss Em's wife? He asked in sweet tone. We are married anyway. Kissing is just normal. I'll let him kiss me and pretend that we are lovers. For memories. Kinabig niya ang likod ko at agad dinampian ng halik. He kissed me in a gentle way. Nakipagpalitan ako ng halik. Hanggang sa naging mapusok ang halik niya. Naramdaman ko ang pagbugso ng aking damdamin. Like I wanted him to kiss me more and do something more with him. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa tiyan ko. He murmured some cuss between our kisses. Can I touch my wife? Tanong niya. Bahagya siyang huminto sa paghalik sa akin. Ma'am, yes. I don't know if I should let him touch me. Dahil maghihiwalay na din kami pero asawa ko naman siya. Normal lang ang ginagawa namin. He's my first love and he is my husband also. Darang na ako sa mga halik niya at sa simpleng mga haplos niya. Ramdam ko ang bolta-boltahe ng kuryente na dumadaloy sa aking katawan sa bawat galaw ng kanyang labi at sa bawat haplos ng kanyang kamay sa aking balat. Impit akong napaungol ng bumabaang halik niya at bahagyang dinilaan ang aking lig. Ang kamay niya ay pumasok sa loob ng aking damit at magaan na hinaplos ang aking tiyan. Nagumapaw ang aking damdamin sa ginagawa niya. I really love this man. Para akong maiiyak.
Isa ito sa mga bagay na hindi ko inasahang gagawin namin ni Alwin. Ang nakaraang 2 buwan ay napaka-imposible ng lahat sa amin. Ang makatabi siya, mahawakan at mahalikan siya. But now, we're going to do more than that. Pinaramdam niya na asawa niya ako. Kahit pa mawalan ako dahil maghihiwalay. Di naman kami, ayos lang. Hindi ko pagsisisihan ito. Inangat niya ang shirt ko at mabilis na hinubad. Hinalikan niya ulit ako sa labi. Habang ang kamay niya ay abala sa pagtanggal sa hook ng aking bra. Ramdam ko ang paghaplos niya sa paligid ng aking dibdib. Napaliyad ako at niyakap siya ng mahigpit while I answer his kisses. Wildly. He groaned. Binuhat niya ako at pinaupo sa kanyang mga hita paharap sa kanya. Habang patuloy pa din kaming naghahalikan. Our position is perfect. I can feel Emu wet. Sex. I can feel his bulging shaft. I groaned with the tingling feeling. His shaft is poking at my clothes wet sex. Ginalaw ko ang balakang ko para mas maramdaman pa ang aming mga panggitna. Ang isa niyang kamay ay humahaplos sa aking likod habang ang isa naman ay naglilikha ng bilog na guhit sa aking dibdib. Iniiwasan na mahawakan ang aking nipples. Napapaliyad ako at mahinang napapaungol sa ginagawa niya. Bumaba ang halik niya papunta sa aking leg. Bahagya niya itong sinisipsip at dinidilaan. Hanggang sa makarating ang kanyang mga labi sa aking dibdib. I can feel my nipples hardened. I can feel his hot mouth and wet tongue on my nipples. Oh, ungol ko. Mas lalo ko pang pinagkiskis ang aming mga panggitna sa pamamagitan ng paggiling sa ibabaw niya. Habang busy siya sa aking dalawang dibdib. Salitan niyang hinahalikan ang aking nipples. Darang na ako, I want more of him. Oh, I'll win. Mahigpit ko siyang niyakap at bahagya kong hinila ang buhok niya. Please, pakiusap ko sa kanya. I was dry. Humping fast now. Napapamura din siya. Kapag ganyan na nagiging madiin ang pagtama ng aming mga kasalanan. Please, pakiusap ko ulit. Tumigil siya sa ginagawa niya sa aking dibdib at tinignan ako. I know my eyes would have been screaming. With lust be one now. Please, hubby, pakiusap ko ulit. Marahas. Siyang bumuntong hininga bago ako halikan at tumayo habang buhat-buhat. Ako. Nilapag niya ako sa kama at mabilis. Hinubad ang shirt niya at maging ang shorts at underwear niya. Hinila niya ang suot kong panty and next thing I knew, he is kissing me on my legs up to my thighs. Napaliyad ako at napahalinghing. Is he going to kiss me on my clit? The thoughts of it makes me acidify and makes me feel wet at the same time. Pinaghiwalay niya ang aking mga binti. Pumwesto siya sa aking gitna, his face on my center. He softly kissed my center and plunged his tongue on it. I arched and moved back with a tingling feeling. I feel so turned on and sex get more wet. He stuck his tongue and expertly kissed my center. He flickers his expert tongue on my clit that had made me feel more aroused. He sucked me down there. Oh, more, please, I moaned. Mas pinagbuti pa niya ang ginagawa niya. Sa aking panggitna. Pabaling-baling ang aking mukha at bahagya kong nakakalmot. Ang kanyang balikat. Please, stop, I think I'm gonna pee. Putol-putol kong ungol. Bahagya ko pang tinutulak ang kanyang mukha pero patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. I can feel the tingling sensation building up.
On my stomach. Oh my, I think I'm coming. Hindi ko. Alam kung itutulak ko siya o hahayaan. Lang siya sa kanyang ginagawa sa akin. Kasalanan. O, mahabang ungol ko nang. Maramdaman ko ang pagsabog ng orgasmo ko. Nang hina ako. Nagsisimula pa lang tayo, wife, Anya at bumangon na. Nakangisi siya sa akin. Should I do something to him also? Inayos niya ang pwesto namin. I can feel his hard long shaft on Emma Center. Are you ready? This will cost you pain, but I will be gentle, Anya. I can take it, sagot ko. Umisi siya at hinalikan ako. He poked me down there and slowly thrust. Pinagpawisan ako. Kumapit ako ng mahigpit sa kanya. Don't do it slowly, sambit ko. This will hurt a lot, sagot niya. Yeah, pero at least isahan na. Tumango siya at hinalikan ako. He also flickers my nipples with his fingers. He thrust hard till I can feel his shaft fills me. That makes me siraway and sob in pain. Sasarik, alo niya sa akin. Hinalikan niya ako. Sa aking labi, sa aking pisngi at sa aking leg para maibsan ang sakit. Hisakamwa. Nipos at muli akong nag-init. Nang maibsan na ang sakit ay nagsimula. Siyang umulos. Mabagal at marahan ang kanyang mga galaw, ingat na ingat upang hindi ako masaktan ng husto. Tinignan niya ako. Tumango ako sa kanya. Bilang hudyat na bilisan niya ang pagkilos niya. He groaned and started to move in fast pace. He thrust hard and deep that made me scream in so much pleasure. Feels so good, puto-puto kong angol. I can also hear him groan and moan while he expertly jackhammer on me. He push and pull his shaft on Emma Center. Halos mabaliw ako sa ginagawa niya. Hanggang sa muli kong naramdaman ang pamumuo sa aking puson. Oh, hubby. I'm coming. He groaned and continued to pump in a very hard and fast way. Sabay kaming napaungol. We both release